magbabanggaan na. Paatras siya, nagmamaneho. Yin Xiaoxin, paatras nga siya, nagmamaneho. Simulan na, iatras, iatras. Magaling, bantayan ang punto ng pagpreno. May sira ang preno. Preno, bilis! Aray, magang pagpreno. Marunong ka ba magturo? Pasensya na, ibalik ang bayad. Isa pa garantisadong papasayan. Ako ba yan? 10 PM, babaeng deidad ng karera 4 na beses na kampeyon, Rosario Delgado nagkaroon ng aksidente sa isang hindi inaasahang pangyayari. Namatay agad. Isang deidad ng karera ay nagwakas. Patay ako. Xiaoxin, ano bang pinag-uutos-utos mo kanina? Ang huling estudyante sa driving school natin, nag-withdraw na rin ng bayad. Kung ganito ang mangyayari, ang driving school ng kuya mo baka hindi na mapanatili. Kuya. Ang mukha ko. Ako ba? Nag-reincarnate? Ate, nagpalit ka ulit ng kotse. Ang ganda ng kotse. Nag-practice pa, dumating kami. Lolo, balak niyang kunin ang driving school, gawing racetrack para sa training ng sariling koponan natin. Huwag kang magbiro. Ang driving school ay ipinamana ng nanay ko sa akin at Xiaoxin. Industriya ng angkan ni Torres. Kailan naging para sa mga walang kwentang tao? Ang ni Torres ng Timog Lupalop, parang pangatlong klase lang ang pamilya ng karera. Nag-reincarnate ako sa katawan ng apo niya. Kuya, magkakamag-anak tayo. Yun, bagong timpla ang tsa, tikman mo. Ang angkan ni Torres ay hindi nag-aalaga ng mga walang kwenta. Kapag nakapasok sa pangunahing kompetisyon ng deidad ng karera, iiwan namin sa iyo ang driving school. Pero yon ay ang kompetisyon na may pinakamataas na mortality rate sa mundo. Ako, araw-araw, kotse ng instruktor ang ginagamit, hindi pa nakakapagmaneho ng race car. Kung hindi ka sasali, dala-dala ang kapatid na walang magulang, mag-impake ng gamit at umalis ka. Ang matandang Torres nag-agawan pa sa pagkain ng mga walang magulang. Talagang mababa. Sige na, tulungan mo ako. Sige, sumasali kami. Xiaoxin, ako, hindi pa ako nakapagmaneho ng racing car at saka kakakukuha mo lang ng driver's license. Eto, Huwag kang mag-alala. Sige, sa track na tayo magkita. Inaasahan ko ang performance mo. Oo nga. Xiaoxin, gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang tunay na racing car? Nainis ako. ang kotse na ito. Paano ito makakalaban sa supercar? Sino ang nagsabi na hindi makakalaban ng training car ang supercar? Sumakay ka. Dahan-dahan. Hindi, Xiaoxin. Hindi kayang magpatakbo ng mabilis ang kotse na ito. Tingnan mo ang harapan. Mabangga tayo. Narinig mo ba? Ang babaeng racing champion na Lynn, patay na. Hindi pa ako nakakalaban sa kanya. Hindi ako nagkakamali, ang training car ay nagdrifting. Iwanan mo siya. Nako, bakit hindi siya maiwan? Xiaoxin, mabangga tayo sa harapan. Hindi pa nagpreno? Hindi mo nakikita ang malaking kurbada sa harapan? Kahit ako, hindi ako magmamaneho ng ganito. Ang driver na ito, nagpapakamatay. Mabangga tayo.
Nabali ang record ng landas ng karera ng bundok ng Sigaw ng Dragon, natagpuan na ba ang driver? Bahagi ng surveillance system ay nasira. Tinawag ko na ang team natin. Nag-aayos na. Naayos na ang footage. Anong kotse? Ito ay kotse ng trainer. Paano kaya isang kotse ng trainer nabali ang record ng kapatid ko na na-hold ng 10 taon? Multong paglihis. Kapag ang kotse ay nasa estado ng limitasyon, pinapanatili ang katawan ng kotse sa perpektong balanse para magawa ang move na ito. Sa buong mundo, ang mga taong marunong ng move na ito ay hindi hihigit sa 10. Ang ganitong klaseng legendary driver ang angkan ni Pereira ay dapat makakuha. Sa anumang halaga, hanapin siya para sa akin. Opo. Ano sa tingin mo? Darating siya sa Diyos ng Carrera Championship? Xiaoxin, tingnan mo. Ito ang child prodigy liting yan. Ito ang Wang Fan Diyos ng Layag 2016, Diyos ng Carrera Championship National Champion. At ito dominated the whole event, rurok ng maalamat na Diyosa ng Carrera, Rosario Delgado. Kuya, nung gabi naalala mo pa ba ang drag racing? Drag racing? Nag-drag racing ka pa? Wala, yun lang ang racing game. Ang batang ito natakot at nawala ng memorya. Sa tingin ko, wala talaga siyang talent. Ang dalawang clown na ito, ano ba ang suot nito? Ito ay racing track, hindi karting track. Ang mga malakas ay hindi nagrereklamo sa environment, pero kayo ang mga mahinang estudyante ay maraming gamit. Sige, tigilan ang mga salita. Magmadali sa preparation area. Ang laban ay magsisimula na. Xiaoxin Tara. Ngayon ay preliminary round. Ang pangkat ng Pereira ay dumating. Ang dalawang magkapatid dapat mag-perform ng maayos para sa akin. Kung sa pagkakataon na ito ang angkan ni Pereira eldest daughter ay magkagusto ang angkan ni Torres, ay siguradong magtatagumpay. Opo, Maligayang pagdating sa pambansang championship ng dakilang siya Racing Gods. Simula na. Ang unang elimination round, deadly curve race, lahat ng mga driver ay dapat magmaneho at sunod-sunod na dumaan sa 7 mataas na kurbada. Parang hindi masyadong mahirap yun. At ang bilis sa buong ruta ay hindi dapat bababa sa 150 kph o agad-agad na ma-eliminate. Ganun lang. Ang tunay na hamon sa laban na ito ay ang huling kurbada, curve number 18. Eliminated. 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 Matagal na wala pa ring nakapasa. Susunod na manlalaro. Diego Reyes, lumabas na. Ako na kaya. Ikaw, mag-practice ka muna sa pag-park ng kotse. Huwag mong hamak ang kuya mo. Mahirap talaga sa driving school. Isabela Torres, kung ipipilit mong kunin ang driving school, parang kinopya lang ang idea. Pero kung ang kuya mo sa karera ay may masamang mangyari, maiiwan ang kapatid na etatong kunanyos. Sa ganitong paraan, pagkuha ko ng driving school, ay magiging tama lang. Naiintindihan ko. Sandali. Gusto kong makipagduelo. Duelo. Ito ay espesyal na tuntunin sa Death Bend. Ang nagpasimula ay maaaring mag-utos sa dalawang karerista na magkarera sa mas mabilis na bilis. Hinihiling kong tapusin ang buong ruta at ang bilis ay hindi bababa sa 188 km. Buong. Ate, huwag kang magbiro. Ikaw ang pangalawang pwesto sa lalawigan. Makipagduelo ka sa akin, nakakahiya yan. Ang isang brake pad mo ay katumbas ng kotse ko. Natatakot ka na ngayon? Kung ganon, umalis ka na kasama ang walang kwentang kapatid mo sa driving school. Ako. Sige, duelo. Mahirap pa ang magpatuloy sa 180 kp. Sige, inihayag ko na ang duelo ay aprobado. Ang nagpasimula ay unang magkarera.
Isabela Torres, nakatingin ang pangkat ng Pereira, ilabas mo ang buong kakayahan mo. Ang pagliko niya ay maganda. Siya ba yun? Sa unang liko niya, 220 kph lang ang bilis. Kahit bigyan siya ng 100 taon, hindi siya matututo ng multong paglihis. Paano mo nalaman ang bilis niya? Ito ay speed sense ng karerista. Ang ilang top karerista ay may ganap na speed sense. Kahit sa tunog lang, maaari nilang malaman ang eksaktong bilis ng kotse. Ben 7, 205 kph. Ito ba ang pangalawang pwesto sa Timog Lupalop? Napakahina. Ikaw bata, hindi mo alam, tanging ang nakakaalam ng racing ang nakakaalam ng kakayahan ni Isabela Torres na nakakatakot. Mabilis ang paglabas sa liko. Sa huling liko, siguradong maaga ang preno. Bilis 182 kph. Huling kurbada na. Maaga kang nagpreno, bumagal ang bilis. Tagumpay sa pagliko, bilis ng sasakyan 182. Ang batang to, swerteng nakalusot. 118 sa kurbada. Ang galing na nga ni Isabela Torres, tapos may kasunod pa siyang si Sebastian Torres, ang 5 beses na kampeon. Sa tingin ko, ang laban ngayong taon wala ng suspense. Wow, idol, idol. Maganda. Kayo naman ang magtatanghal. Mga payaso. Sunod, si Diego Reyes ang lalaban. Tama ba ang nakikita ko? Kotse ng tagapagsanay ang kanyang gamit. Kotse ng tagapagsanay. Dinala mo talaga ang sira-sirang sasakyan mo dito. Nandito ka ba para sa karera ng mga kampeon o para sa pagsusulit sa pagmamaneho? Diego Reyes, umayos ka na at umatras sa karera. Huwag ka nang magpahiya. Lolo, bakit naman? Ako atras. Hindi pa naman kami nakakapagkumpetensya. Dahil lang sa suspension system ng sira-sirang sasakyang ito, gusto mong pumasok sa kurba ng 180? Imposible yan. Sinasabi mo pa sa kanya ang mga yan, maintindihan ba niya? Tama ka. Nakakausap ko pa ang isang batang babae tungkol sa sasakyan para akong nagpapatugtog sa bingi. Kung mamaya, mas mabilis pa sa'yo ang training car sa pagliko, hindi ka ba mahihiya? Mahirap pigilan ang taong gustong magpakamatay. Kung gusto nilang magpahiya, hayaan mo sila. Bumaba na ang pangkat ng Pereira. Rusong, magaling. Matagumpay mong naakit ang atensyon nila. Ngayon tingnan natin. Kung kayo nga ang tumalo sa kuya ko. Anong gagawin natin? Wala tayong pag-asa. Sa huling kurba, pumasok ng 70 degrees, dumaan sa maliit na linya, full throttle. Full throttle sa pagliko. Full throttle sa pagliko. Parang naglalaro lang ng kart, natatakot ka sa kuya mo, hindi pa sapat ang pagkamatay. Ito, hindi pwedeng ito. Full throttle sa pagliko. Yun pa rin ang curve 18. Maniwala ka sa akin, ganito ang pagmaneho. Hindi kailangan ng driving skills. Hindi rin kailangan ng magandang braking. Kahit lola ko makaliko dyan. Paano niya nalaman? Ano? Hindi yan beginner style. Ito ang pinakamainam para sa curve. Pero mukhang 17 o 18 years old lang siya. Pwedeng sumali sa race ang training car. Start. Ganito ang pagmaneho. Sa unang curve lang hirap na, sa pangalawang curve talo siya. Pangalawang curve, maagang braking point, late apex. Maintain exit speed.
Xiaoxin, Nakalampas talaga tayo. Maganda tong teknik. Susunod na curve, early apex, latest breaking point. Itong S-curve, sacrifice corner speed, early throttle. Geometric line sa fifth curve. Xiaoxin, nakalampas ulit. Nakalampas ulit. Paano? Sinabi ng kuya mo sa'yo. Nagpa-practice talaga sa driving school, di ba? Fifth curve na. Bakit wala pang next 180? Talaga? Talagang nagpa-practice ng skills sa driving school? Siya. Kakaiba talaga ang Diego Reyes. Sa unang curve, parang pure beginner. Pangalawang curve, naging top level expert. Sa third curve, sumunod ulit, line ni Isabela Torres. Parang maraming tao sabay-sabay nagmamaneho. Xiaoxin, malapit na ang huling curve. Huling curve, full throttle sa pagpasok. Maniwala ka sa akin. Sige, subukan. Nag-a-accelerate pa itong bata. Talagang full throttle sa pagliko? Sobra ang katangahan niya. Naniwala sa sinabi ng isang batang babae. Xiaoxin, nakalampas. Nakalampas talaga? Nanalo ba tayo? Nanalo ba? Successful ang pagliko. Speed 200. Ano? 200. Mas mabilis pa kay Isabela Torres. Ang huling kurbada niya parang multong paglihis. Kahit mukhang magkatulad. Pero sa totoo lang, malaki ang pagkakaiba. Itong paglihis lang kahit ang reserve driver ng aming koponan ay marunong. Xiaoxin, nagawa ko. Talagang nagawa ko. Hoy, kanina nakita mo ba? 200 na milya. Talagang nakadaan ako. Sa driving school, hindi ko naranasan ang bilis ng sasakyan. Nako, Lolo, nagawa ko. Talagang nagawa ko. Tingnan mo, kabilisan ko kanina. Siguradong magsisikap ako. Patunayan ng sarili. napatunayan mo na isa kang basura. Dahil sa pagkokopya sa ruta ng pinsan, basura. Matanda, bakit may pagkakaiba ang pagtrato mo? Anong tawag mo sa akin? Lolo, huwag kang magalit dahil dalawa mga anak na walang ina. Ang susunod na laban, hindi maasahan ang swerte. Pangalawang round ng elimination opisyal na magsisimula, 1-on-1 pursuit race, kabuang 20 laps, bawat kupunan 2 driver. Kung ang unang driver ay may aksidente, ang pangalawang driver ay agad napapalit. Unang grupo Diego Reyes, laban sa Sebastian Torres. Ako na lang ang sasali, hindi mo makakaya. Hindi ako makakaya. Ikaw ba makakaya? Kaya ko. Sige, ako ang kuya. Siyempre, ako ang haharang sa harap mo, tandaan. Kahit ikaw ay reserve driver. Pero kung ako ay may mangyari, huwag mong tanggapin ang posisyon ko nang walang pag-iisip agad na umalis sa karera. Naiintindihan mo? Sige, aalis na ako. Maghanda ang dalawang panig. Ang karera ay magsisimula na. Simula. Xiaoxin, nakita mo ba? Nauuna ako. Hindi, sinadyang pinadaan siya ni Sebastian Torres. Ano ba ginagawa ng kuya? Hindi mo ba iniisip sa ganitong basura, Sebastian, seryoso siyang makikipagkarera? Malaki ang agwat sa driving skills, karera sa track, mabilis ang pagbabago. Ako mag-uutos siya mag-react. Hindi talaga kaya. Ano gagawin? Nakita mo na? Sabi ko nga, ang skills ng kuya mo at siya medyo pareho. Tanga, niloloko ka niya. Sa tingin ko, hindi maganda ang intensyon niya. Alam ko. Xiaoxin, nag-avail ako ng insurance. Kung may mangyari sa akin. Makakatanggap ka ng maraming pera. Ano,
Matalino ba kuya mo? Ano sinasabi mo? Kakaiba ang ruta ng kotse sa likod. Gusto niya sa susunod na curve, itulak ka palabas ng track. Huwag mo ipilit, magpatalo ka na. Choksin. Alam ko, kahit anong gawin ko, hindi mapoprotektahan ang driving school natin. Hindi rin ako nag-alaga sa iyo. Sabihin mo, ako bilang kuya, medyo hindi magaling. Tapos na ang laro. Huwag mo sabihin. Gagalaw siya agad, magpatalo ka na, magpatalo ka na. Pero ako kuya, paano sa harap ng kapatid na babae magpatalo? Tama ba? May accident. May aksidente. Ulitin ko, may aksidente sa truck. Diego Reyes. Diego Reyes. Huwes, sadyang binangga ni Sebastian Torres ang sasakyan sa harapan hinihiling kong kansilahin ang kanyang karapatan sa karera. Ang banggaan na ito ay lehitimo. Ano? Ganito? Ako, maaari kong bigyan kayo ng pagkakataon para sa muling pagtakbo. Ngunit ang sasakyang ito ay mangangailangan ng 1 o 2 oras para maayos. Paalagahan mo ang inyong pangalawang driver para sa muling pagtakbo. Huwag na, hindi na kailangan. Ang kanilang pangalawang driver ay isang batang babae na kakakuha pa lang ng lisensya at narito lamang para pumuno. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon, ngunit ang iyong walang silbing kasama ay hindi naman magaling. Ang driving school, binawi ko na. Kung nagdaramdam ka, lumayas ka na at magtago sa kumot at umiyak ng buong gabi. Sa kakagagaling, oh pasensya na, nakalimutan ko, wala ka ng bahay. Tumigil ka! Makikipagkompetensya ako sa inyo. Dahil sa aksidente ngayon, ang pangalawang driver na si Yin Xiaoxin ang papalit ulitin ang karera. Yung dalagita na 18 taong gulang naglakas loob siyang makipagkarera sa 5 beses na kampeyon. Gusto kong makakita ng laban ng mga dalubhasa. Anong ginagawa nitong babae? Yin Xiaoxin dito sa karera, huwag kang magasta ng walang katwiran. Sumuko ka na. Maraming tao ang nanonood. Tigilan mo yan. Mamaya, ikaw ang iyong iiyak. Kumanda ka na. Choksin, huwag tayong matakot. Itong driving school ay tahanan natin, hindi ka pababayaan ng kuya mo na mawala ang tahanang ito. Larga na. Kaya mo yan. Hindi basta-basta si Sebastian Torres. Kumpara kay Isabela Torres, hindi talaga magkapantay ang antas. Itong batang babae atrasado na ng kalahating ikot. Kaka-repair lang ng kotse na ito. Kailangan munang painitin ng makina bago ito tumakbo ng maayos. Isang probinsyal na kampeyon lang, kaya niyang magpalamang ng 1 ikot. Muntik na siyang maunahan ng 1 ikot. Muntik na siyang maunahan ng 1 ikot. Tapos makikipaghamon pa siya sa 5 beses na kampeyon, mas magaling pa yung guro sa driving school kanina. Sebastian Torres 5 beses na kampeyon. Magaling! Ano ba ang inaasahan ko? Isang 18 taong gulang na babae, paano posible na siya ay isang dalubhasa sa multong paglihis? Mainit na ang makina.
Nag-accelerate pa siya bago pumasok sa kurba. Baka naman nakatapak siya sa accelerator imbes na preno. Larga na. Yin Xiaoxin pinaandar ni Yin Xiaoxin at iniwan si Sebastian Torres. Anong nangyayari hindi ganyan ang level ni Sebastian Torres? Ano? Ang bilis tumakbo nitong kotse pang turo, baka binibigyan lang siya ng pagkakataon ng kuya niya. Imposible yon. Naunahan ako ng isang. Batang babae. Ano? Ako ang kuya mo syempre, ako ang dapat na nasa harapan mo. Gaano siya kalayo sa harapan ko? Dapat ko siyang maunahan ng isang buong ikot. Siya, wala siya sa harapan mo, siya nasa likuran mo siya, mauunahan ka niya ng isang buong ikot. Ano? Ang bilis pumasok sa kurba nung kotse sa likod, halos lumampas na sa 300. Panatilihin ang linya last na ikot na ito, huwag mo siyang bigyan ng espasyo para umovertake. Hindi pa rin bumibilis yung kotse sa likod, wala ba siyang takot sa kamatayan? Magbabanggaan na. Paatras siya nagmamaneho. Yin Xiaoxin paatras nga siya nagmamaneho. Yin Xiaoxin, na-overtake ni Yin Xiaoxin. Na-overtake ni Yin Xiaoxin si Sebastian Torres na 5 beses na kampeon. Makakapaniwala ka ba? Ito ay multong paglihis. Ano ang nangyari? Sino ang nanalo? Yun ang multong paglihis. Magkatulad ang paraan ng pagpasok sa curve pero naharang siya sa pag-overtake, hindi ko nakita. Ina-announce ko. Ang nanalo ay Yin Xiao Xin. Hindi! Ano yung babae na 18 taong gulang nanalo siya sa 5 beses na kampeon, hindi pwede lolo? Impossible. Yin Xiaoxin, paano nakatakbo ng mas mabilis sa Mingko? Hindi ito pwede, hindi ito pwede. Hindi pwede. Hindi ako matatalo sa isang basura. Paano natalo sa isang training car, nagdamdam lang, umalis ka lang at umiyak magdamag? Ano ang nangyari sa iyo? Paano ka natalo? Hindi ako natalo. Siya ang nag-cheat. Nag-cheat. Tama. May blind spot sa truck, basura ka dun sa blind spot, nag-shortcut. Hindi mo matanggap ang pagkatalo. Sige. Muntik mo na akong lokohin. Sabi ko na, ang Sebastian Torres ko, paano kayang matatalo sa walang kwenta mong tulad mo? Referee! Gusto kong i-report. Nag-cheat si Yin Xiaoxin sa race. Nag-shortcut siya. I-cancel ang resulta niya. Nag-shortcut daw ako. Ano yung ebidensya? Ebidensya? Ang ebidensya ay ang lap na hinabol mo. Ako, ang average speed ay umabot na sa 260. Kahit na ang God of Racing ay hindi kayang ganun ang bilis. Nagkukunwari ka lang. Bata ka pa lang, marunong kang magsinungaling. Talagang masama ang ugali mo. Talagang kahina-hinala. Yin Xiaoxin, kung hindi mo maipakita ang ebidensya na malinis ka, edi maideklara kung nag-cheat ka. Paano ko ipapakita? Sila ang nag-akusa sa akin. Kung wala kang ebidensya. Yin Xiaoxin, sa proseso ng kompetisyon, nagkaroon ng cheating na gawa. Ipinapahayag kong kinansela ang resulta. Ang winner ay Sebastian Torres. Kailan? Ang resulta ng kompetisyon sa South City nagiging desisyon mo lang, Wei Bin-kun. Ang lakas ng loob mo. Miss Shen, nagkakamali ka sa akin. Ang walang kwentang ito, kakakuha lang ng lisensya 3 buwan. Paano kayang matalo ang S-level driver ko, ang Sebastian Torres na 5-time champion? Kung hindi siya nag-shortcut, posible ba? 3 buwan. 3 buwan ka palang nagmamaneho. Oh, Baguhan na 3 buwan pa lang, ang posibilidad na matalo si Sebastian Torres ay talagang maliit. Baka yung multing nakita kanina ay nagkataon lang. 3 buwan pa lang nagmamaneho. Bakit hindi pwedeng manalo? Gusto mo ba ulit magkarera?
Ikaw, kahihiyan ka, umalis ka na. Sino ba talaga ang kahihiyan? Ikaw, matandang lalaki. Matapos matalo, sinasabing nandaya ako. Mukhang wala ka ng hiya sa mukha mo. Ikaw puta, humarap ka sa akin ng ganyan. Binibining Pereira. Itong bata kasi maaga namatay ang mga magulang, kulang sa disiplina. Pasensya na kayo. Kung hindi mo siya kayang disiplinahin, ang angkan ni Pereira ang bahala sa kanya. Kayo po. Ano po ang ibig sabihin? Gusto kitang imbitahan na sumali sa koponan ng Pereira. Gusto mo ba? Iniimbitahan ako? Binibini, kayo, paano nyo siya mapipili? Ang apo kong si Sebastian ay mas magaling sa kanya ng 100 beses. 5 beses siyang champion, 5. Magaling din naman si Sebastian Torres. Mag-report ka dito pagkatapos ng 3 araw. Salamat sa pagkilala, Binibining Pereira. Pero, gusto ko pa rin imbitahan ka na sumali sa koponan ng Pereira. Hindi sa ayaw kong magbigay ng muka, pero may isang hayop na nagbigay ng malubhang pinsala sa kapatid kong lalaki. At may isang matandang lalaki na nakatutok sa driving school ko. Wala talaga akong oras. Ikaw puta. Sige. Ang gasto sa paggamot at ang usapin sa driving school nyo, maaari kong tulungan. Kaya, gusto mo bang sumali? Sige, usapan na yan. Binibini, huwag kayong malinlang yan. Paano niya magagawa yon? Tama na. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Tandaan, mag-report ka ng maayos. Ginoong Torres, halina po. Oo. Ang pangunahing pamilya sa karera ng dakilang siya. Bakit pupunta sa Timog Lupalop para humanap ng driver? Hindi sa Timog Lupalop, sa buong bansa. Anong nangyari at nagmamadali? Ang angka ni Pereira ay maaring may malaking banta. Sa dakilang siya, may makakabanta pa ba sa inyo? Isang koponan mula sa Timog Kanluran. Ang pangalan ay Sakay Dilim. Sabi nila, sa loob ng 1 buwan, talunin ang lahat ng koponan sa dakilang siya. Kahapon lang, ang koponan ng Tiyan na may 4 na pambansang kampeon ay natalo. Tinalo sila ng Sakay Dilim sa loob lang ng 10 minuto. 10 minuto na pabagsak ang 4 na pambansang kampeon. Mga kasama, sa mga nakaraang taon, ang aming angka ni Pereira sa larangan ng karera ng dakilang siya ay nagsaya sa karangyaan at tagumpay. Ngunit ngayon, tayo na ang huling mukha ng karerahan sa dakilang siya. Walang pagtakas sa laban na ito. Hindi ko kayo pipilitin, ngunit kung pipiliin ninyong manatili, kailangan ninyong ilaban ang inyong buhay. Maaari nang umalis ang mga duwag. Ang drama ng matandang ito. Dumating na si Amo. Dito na. Siguro kayo na ang Sakay Dilim, ano? Of course. Malayo man ang inyong pinanggalingan, Sakay Dilim, at dumating sa aming koponan ng Pereira, ano ang pakay ninyo? Kami naman ay may daladalang bagong plaka para sa inyo. Takot sa silangang asya, ano lolo? Paano kung hindi ko tanggapin? E di labanan na lang. Pero sasabihin ko na, huwag ninyong ipadala ang mga basurero ninyo. Ipadala ninyo ang pinakamalakas ninyo. 20 minuto tapusin namin kayo. Ang unang hamon ay paghinto. Ang bilis dapat 200 pataas, humiit bago ang finish line. Mas malapit, mas mabuti. Ganito pa rin ang ginagawa. Huwag mong papayagan ang dalawa ng mga walang kwenta. Ako ang ilaban mo. Tapusin sa loob ng 10 minuto. Mga A-level silang lahat. At sa event na ito, ang koponan natin sanay may chance manalo. Tingnan muna. Ginawang finish line ng ice cream bucket. Naglaro-laro lang. Ganito kaya, gawin natin ang finish line na ganito. Sindihan ang gasolina ng drum. Sinong bumangga, sinong mamamatay. Dahil nadagdagan ng kondisyon habang naglaro, magpaparusa ako. Ako lang laban sa dalawa ninyo. Kahit na ang resulta ng isa sa inyo mas mataas sa akin, ako ang talo. Patas ba? Kami. Dahil isinasaalang-alang mga trooper ng dakilang siya, mga duwag kayo. Kung takot kayo, pwede ring tumanggi. Sige, gusto mong mamatay, bibigyan kita. Halika. Sige. Kung ganito, ako na ang una.
Nalampasan na niya ang huling punto para huminto. Patay na siya. Kapag bumangga siya, mananalo kami ng walang laban. 3, 2, hinto. Pasensya na mga kasama. 1 sentimetro. 1 sentimetro. Sa mahabang panahon, sa mga driver namin, wala pa ang nakapagpreno sa 1 sentimetro. Ay, ito ang karaniwang level ng koponan namin. Bilis, huwag kang magtagal. Ito ang sakay dilim. Huwag kang mag-alala, ako na. Hintay lang. Mateo Lim ang numero 1 sa Class A. Magaling din si Sebastian Torres. Magtiwala muna tayo sa kanila. 1 sentimetro. Ito, talagang imposibleng manalo. Ang breaking point, ilagay mo ng 10 centimetro pa forward. Di ba? Ano ba, nagtagal ka? Talagang basura ng Class D. Ha? 200 kph para abutin ang breaking point ng 10 sentimetro? Akala mo superhero ka? Sige, ano pa, nagtatanga-tanga. Magpreno dito, siguradong panalo. Ang kuponan ni Pereira ang inyo ay nakabase sa isang batang babae? Na siya ang naguutos? Gago ka, ano ba ang pinag-uutos mo? Bumalik ka agad dito. Kung gusto mong manalo, sundin mo ako. Napakalapit ng preno. Gusto mo ba akong mamatay? Sandali lang. Ako mismo ang hahanap ng preno. Hahaha. Sinabi na sa iyo ng batang babae. Ano pa ang hinahanap mo? Hindi ko makita ang mas malapit na preno kaysa sa kanya. Hindi. Ang mas malapit na preno kaysa sa kanya, wala talaga iyon. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Walang kwenta. Kahit hindi mo pa sinimulan ng kotse, tinatanggap mo ang pagkatalo. Karapat dapat pa ba kang maging driver? Ha? Makikipagkumpetensya ako sa iyo, Adrian Pereira, S-Class. Unang lugar. Adrian Pereira, sa laban na ito, kailangan mong manalo. Huwag kang mag-alala, Gino. Oh, kulang. Kayong 3 S, sabay-sabay na. Hayaan mong ako na ang bahala sa inyo ng isahan. Sige, kung gusto mong mamatay, huwag kang magreklamo kung minamaliit ka namin. Sige. Mas maganda na ito. Pero huwag mong gamitin ang iyong anong tangang traffic cone. Gamitin yan para subukan ng mga racer. Parang biro lang. Sige, paano tayo maglalaban? Ikaw ang magdesisyon. Ipapakilala ko sa inyo. Ito tinatawag itong pumatay sa duwag. Ilagay ito sa kotse. Kapag ang racer ang heart rate ay lumampas sa 100, ito ay magpapawala ng preno. Kung gusto mong makontrol muli ang kotse, kailangan mong ibaba ang heart rate pababa. Sa sitwasyon na walang preno, kontrolin ang heart rate. Ang mga baliw na ito ba ay karera, parang naglalaro ng buhay? Sige, laban na. Hahaha. Si Panganib pala ang huling magsisimula. Ano ba ang iniisip niya? Handa na. 3, 2, 1. Ganda, agad na naiwan pagkatapos magsimula. Haha. Nakita mo ba? Ang aming angkan ni Pereira ang lakas ng level S. Magaling ang mga bro. Victor Pereira, ikaw ang pinakamagaling sa depensa. Pumunta ka sa likod at pigilan siya. Subukan nating palakihin ang agwat. Huwag kang mag-alala, amo. Tiyak kong itatapon ng gago na ito ng malakas sa likod. Tandaan mo, bigyan mo ako ng extra chicken leg mamayang gabi. Kailan siya nakahabol? Ang bilis, ingat. Sa isang iglap na overtake na niya ako at si Victor Pereira. Ano? Naku! Bilis, umalis ka. Hindi ko makontrol ang preno.
Victor Pereira. Omar Santos. Sa 10 segundo, pinatay ang dalawang S-level driver. Ang panganib ay talagang monster. Ngayon, kailangan nating umasa sa Adrian Pereira. Bastos, halika na. Ang pangalawang driver, bakit mabilis ang pagmamaneho? Baka nawala sa kontrol ang heart rate? Wala. Siya ay nakakapagmaneho pa ng race car. Kaya mo yan bro, kaya mo yan. Kahit mamatay ako ngayon, kukunin ko rin ang tagumpay. Ano? Napakalapit, hindi ka natatakot sa sobrang heart rate? Hahaha. Ako at siya, napakalayo ng pagitan. Ay bro, Adrian Pereira? Bilisan, ipasok siya ng medical team sa ospital. ang mga S-level driver ng aming team ay natalo na lahat. Haha. 3 laban, 2 panalo. Natalo kayo. Hahaha, pinakamabilis sa silangan. Sa tingin ko, mga walang kwenta lang. Nagdesisyon ako, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Maglaro tayo ulit. At isang laban lang para sa panalo, pero kailangan mo munang maglagay ng bagay sa akin. Ano ang gusto mo? Para mapanalunan ang titulo ng pinakamabilis sa silangan. Ang lalaking iyon ang panganay mong anak, Julian Pereira. Ang kotse niya sa karera, gusto ko. Panaginip lang. Kung hindi kayo makapagpanatili sa titulo ng pinakamabilis sa silangan, hindi kayo karapat-dapat na magpanatili ng pinakamabilis sa silangan ang kotse sa karera. At ipapaalam ko sa lahat kung wala ang Julian Pereira. Ang koponan ng Pereira lahat ay basura. Kapag natalo mo, lahat ng mga bagay ng iyong anak, iyon ang tunay na walang pag-asa. Huwag kang magpakalabis. Natakot kong ganon tulad ng napag-usapan. Itaas mo ito at huwag na itong tanggalin. Kaya kami. Isabela Pereira, huwag kang magulo. Ang pagkatalo ng kotse ng kuya ay hindi talaga namin matatanggap. Para sa kinabukasan sa mundo ng karera ng dakilang siya, hindi na kami makakataas ng ulo. Ito? Ang angkan ni Pereira, matatanggap ba ito? Kung buhay pa ang kuya, walang duda siyang magtaya ng lahat. Hindi kami dapat basta-basta sumuko. Sige, maglaro tayo ng pangatlong laban. Papa, Makipaglaban sa kanila. Makipagbakbakan sa kanila, bakbakan para sa karangalan ng mga taga-dakilang siya sa karera. Tapang ng walang isip. Sige, isa pang laban. 1v1 pursuit race, makipagharap sa akin. Sino sa inyo ang sasali? Ano? Walang gustong lumaban? Kanina pa lahat kayo? Ay matapang at masigasig. Bakit ngayon naging mga duwag? Hahaha, sa amin sa kanluran, mga batang nasa edad 10 ay mas matapang kaysa sa inyo. Hahaha. 3. 2? Sabi ko na mga taga-dakilang siya. Lahat ay duwag. Ako ang sasali. Ako na. Sira talaga ang utak ng tangang ito. Sawa na siyang mabuhay. Kaya pala ang pinakamatapang sa inyong dakilang siya ay isang maliit na babae lang. anong oras na ba? Ikaw, isang D-level na driver. Nanggugulo ka dito. Umalis ka. ₱28 minuto. Hayaan mo akong magkarera. Baka, sinira niya ang record ng kuya. Tatay, hayaan mo lang si Xiaoxin na subukan. Kahit S-level na driver ay hindi kaya. Siya isang D-level na driver. Anong magagawa niya? Sira ba ang ulo mo? Laging gustong magpasikat. Umalis ka? Kayong mga lalaki, wala ni isang may lakas ng loob. Bakit at hindi mo pinapayagan ang mga babae?
Ikaw pa rin ang nagrereklamo sa aming pamilya? Hindi pa sapat ang kahihiyan? Gusto mo pang tumayo sa kabilang panig upang hamakin kami? Sasabihin ko sa iyo, ang karerang ito, nauugnay sa buhay at kamatayan ng aming pamilya. Hindi pa ikaw ang dapat, ang babaeng ito ang umako. Ikaw lang, pabilisin mo siyang umalis. Ang babaeng ito, hindi talaga karapat dapat magmaneho ng karera. Tama. Bilis, umalis ka. Tumigil ka. Xiaoxin, ikaw na. Xiaoxin, ikaw na. Tatay, Nangahas pa siyang tumayo. Kayo na nagtatago, anong karapatan ninyong pagtawanan siya? Haha. Nababaliw na ang matandang Pereira. Pinapabayaan pa niyang isang batang babae ang magpasya sa kinabukasan ng angkan ni Pereira. Hahaha. Bunso, ipapaliwanag ko sa'yo. Ito kasing pursuit race, ibig sabihin, bago magsimula ang karera, pwede kang pumili kung leading car o chasing car. Mananalo lang ang leading car kung hindi siya ma-overtake. Mananalo ang chasing car kung makaka-overtake siya kahit isang beses. Pero mas mabuti, piliin mo ang leading car. Mas madaling manalo doon. Ang pipiliin ko ay chasing car. Bobo ka ba? Sa ganitong rules, paano mo pipiliin ang chasing car? Tang talaga tong babae. Sinabihan na ngang mas madali sa leading car, mali pa rin ang pinili. Ha ha ha. Aray, nagsusuot pa ng relo pang bata. Anong ibig sabihin ng pagtayo ng 5 daliri? Alas 5 ang tutorial class, hahaha. 5 kurba. Overtake na kita. Kung hindi ako ang talo. Nabaliw ka ba, Yin Xiaoxin? Kahit sa normal na laban, imposible na manalo. Nagdagdag ka pa ng hirap. Nabaliw ka ba talaga? Hayop ka. Gusto mo lang sirain ang koponan ng tiyan. Napakahirap ng kondisyon. Gusto mong manalo sa panganib? Imposible iyan. 5 kurba, manalo sa akin. Ano, napaka-konserbatibo rin para sa'yo? 3 kurba. Sige. Ang galing maglaro ng babae. Iniinis mo ako? Xiaoxin, napakahirap nito. Sumunod tayo sa rules ng laban. Basta pipiliin mo ang unang kotse, basta hindi ka maabutan ni panganib. Ayos na. Huwag kang mag-alala. Halika. Handa, 3. 2. 1. Naabutan niya ang panganib. Anong naabutan? Walang babae na magmamaneho ng ganong kabilis. Tiyak na sa simula ng laban, lumampas na ang heart rate na wala sa kontrol ang bilis. Talunan sa simula. Tatay, ang koponan ng tiyan masisira sa kamay ng babae. Ang pagkasira, pinili rin natin. Tanggapin. Heart rate niya ay 70 lang. Ang bilis ng takbo, halos 300 na. 70 lang ang tibok ng puso. Nakakasunod pa rin sa akin. May ganyang eksperto pa sa angkan ni Pereira. Pangatlong kurba na, hindi pa rin nahuhuli. Huli na, wala nang saysay. Ang pusta niya sa iba ay 5 kurba para makalampas. 2 kurba na lang ang natitira. Talo na ito. Ang tanga nito. Kung noong una pinili ang nasa unahan, may pagkakataon pa. May 2 kurba pa sa harap. Pagkalampas sa pang-4, ang pang-5 kurba ay masikip. Sa oras na yon, gustong makalampas sa akin. Imposible. Hahaha. Ang tanging pagkakataon, malapit nang lumitaw. Makikita kaya ng batang babae yon? Sayang. Pagdating sa depensa, ako ang pinakamalakas sa sakay dilim. Kahit ang kuya ko hindi makakapantay, gustong manalo sa akin, panaginip lang, hahaha. Nasa na siya? Ano? May pagkakataon na para overtake, kunin ang loob. Overtake na. Overtake siya. Overtake siya. Bilisan mo. Overtake siya. Wala kang pag-asang ang overtake. Nanalo ako, hahaha.
nanalo. Ang batang to halos mapilitan ng pangalawa na maging ganito. Muntik na niyang magawa. Tapos na. Tapos na ang angkan ni Pereira. May nanalo na. Ano? Lampas na sa limit ang heart rate. Lumampas ang heart rate. Kumalma ka. Pababa ang heart rate. May mali. Ang panganib ay nagpapatuloy sa pagbilis. Mabilis ang pagmamaneho, hindi makasabay ang tao. Ang kuponan namin, nasira dahil sa taong ito. Papasok sa kurba, bumaba. Bumaba nga. Ngayon ay naiwan ng ilang metro. Ang basura na ito, hindi pa ako, pinilit na maging matapang. Ngayon ang panganib, ang bilis ng pagpasok sa kurba. Mas mabilis ng 3 o 4 na po. Hindi niya kailangan. Ganito mabilis ang pagpasok sa kurba. Naintindihan ko. Lumampas ang heart rate ng panganib. Mabilis bumaba. Nanalo si Xiaoxin. Ay nako, haha. Nanalo. Ay nako, Xiaoxin. Xiaoxin. Xiaoxin, nagawa mo Xiaoxin. Bitiwan mo na. Oh, Pasensya na. Xiaoxin, natalo mo si Panganib. Ikaw ang aming tagapagligtas ng angkan ni Pereira. Yin Xiaoxin. Hump, yun pala si panganib papel na tigre lang din. Kahit ang sarili niyang heart rate, hindi niya makontrol. Kung ako ang nasa round na ito, mananalo rin ako. Nangangahas pa. Tanong ko sa'yo, ang kakayahan ni Yin Xiaoxin lampas na sa S level. Bakit mo siya binigyan ng D level? Gusto mo bang ipahamak ang angkan ni Pereira? At si Sebastian Torres na yan na walang kwenta, binigyan mo siya ng A. Muntik nang mapalayas si Xiaoxin dahil sa'yo. Ikaw, ilan pang kalokohan ang ginawa mo? Sabihin mo? Ginoong Pangulo, ang lahat ng ginawa ko ay para sa angkan ni Pereira. Ako, Para sa angkan ni Pereira. Kanina halos umihi ka sa takot. Para ba yun sa angkan ni Pereira? O para lang pahihirapan si Yin Xiaoxin? Para ba yun sa angkan ni Pereira? Ang katulad mo, hindi ka dapat maging race car driver. Simula ngayon, hindi ka na driver ng angkan ni Pereira. At bawal ka na sa buong industriya. binibini pakinggan niyo po ako. May tao ba dyan? Dalhin niyo siya? Binibining Pereira? umalis ka na rin. Ang totoo talaga yan. Ang hindi totoo, hindi magiging totoo yan. Kayo, ganyan lang ba kayo? Ikaw, malandi ka. Ako, ikaw, maldita. Ako. Sabihin mo sa matandang Wei si Yin Xiaoxin ay tagapagligtas ng angkan ni Pereira. Kapag siya'y inapi, labanan mo ang angkan ni Pereira. Mga tao, itapon ang dalawa. Presidente, pakinggan mo ako. Pakinggan mo. At ikaw, tanga, kung hindi sinuportahan ni Chiang Qian si Yin Xiaoxin, talagang masisira ang pamilya natin. Tatay ako. Sige. Napakagaling mong magpanggap. Hindi ko inakala ang pinakamahusay na driver sa inyo ay isang batang babae. Magaling kang magtago. Bini-bini. Bakit hindi ko narinig ang dakilang siya ay may eksperto tulad mo? Yan ang yaman ng malaking bansa. Medyo interesante. Sige. Hayaan mo akong subukan ng yaman ng dakilang siya. Tayo magkarera ulit, pwede ba? Ikaw at ako magkarera ulit tayo. Sige ba? Xiaoxin. Huwag kang makipagkarera sa kanya. Tapos na ang karera, may nanalo na. Bakit? Natatakot ka na naman? Isang beses ka lang nanalo. Gusto mo nang maging duwag? Ang dami mong sinasabi. Natalo ka, tanggapin mo na, umalis ka na. Sige. Kaya isang bagsakan na lang, talunin ko kayong lahat para hindi na kayo kailangan pang ayusin sa hinaharap. Pero, kailangan din kayong maglagay ng pusta ngayon. Sabihin mo. Ang iyong kotse. Sige. Pero kung ako ang manalo, kailangan ninyong ibigay ang pinakamabilis sa silangan na kotse. At ang plate ng pinakamabilis sa silangan, ibigay ninyo lahat sa akin. Kailangan ibigay ninyo ang pinakamabilis sa silangan na kotse at ang pinakamabilis sa silangan na plake lahat sa akin. Walang problema. Yin Xiaoxin, tinulungan mo ang angkan ni Pereira. Ngayon, ang angkan ni Pereira ay ilalagay mo sa pusta. Bakit hindi pwede? Ang mga ito ay lahat nanalo ko. Nagmamalaki ka. Sa totoo lang, ikaw ay
Ang angka ni Pereira, sumasabay kami sa iyo kahit anong mangyari. Makipagkumpetensya sa kanya. Papa, Yin Xiaoxin ay ang tagapagligtas ng pamilya natin. Sa hinaharap, kahit anong gawin niya, susuportahan namin siya ng buong lakas. At wala dito ang lugar para magsalita ka. Papa, ako. Lolo, kung ang diktador at ang lakas ng panganib ay halos pareho sa tingin ko, Xiaoxin ay may pagkakataon. Hindi, medyo may alam ako sa taong ito. Mas malakas siya kaysa sa panganib. Maaari ring sabihin ang dalawa nila. Ay hindi talaga sa parehong antas. Ano? Alam mo ang lakas niya, sumang-ayon ka pa makipagkumpetensya sa kanya. Dahil ako at siya ay hindi rin sa parehong antas. Dahil ako at siya ay hindi talaga sa parehong level. Sige. Hindi ako nananakit ng mga bata, ang mga patakaran. Ikaw ang magtatakda. Simple lang. Isang ikot lang para magdesisyon. Okay. Pero pinapayuhan kita. Mas mabuting magpalit ka ng kotse. Ang kotse ko, ang pangalan ay Reaper. May 1,500 horsepower. 0 hanggang 100 km/h sa hindi pa 2 segundo. Buong kotse ay carbon fiber, mga aerodynamic kits. Teka. Dito ka ba para magkarera o para magbenta ng kotse? Ang kotse mo at ang electric car na 500,000, ano ang pagkakaiba? Ayon sa kasabihan, ang magaling na driver hindi nagpipili ng kotse. Kung kailangan ko ng magandang kotse para manalo sa'yo, hindi ba masasabi ng iba na nananakit ako sa'yo? Good. Very good. Ang mga katulad mong tanga, hindi ko alam kung ilan na ang mga tao na nasira. Kapag nasa track na ipapakita ko sa'yo ang kahulugan ng ang laki ng mundo. At sasabihin ko rin sa'yo, ang langit, gaano talaga kataas? Ang tunog ng engine galing talaga sa kotse? Ito ang 1,500 horsepower. 1 to 500 horsepower. Ang kotse ni Xiaoxin ay 700 horsepower lang. Kalahati ang pagkakaiba sa horsepower. Para manalo sa Reaper, napakahirap. Totoo. Sa 1 to 500 horsepower sa tuwid na linya, walang pag-asa. Sa pagliko lang pwede kung ibaba ang breaking point hanggang sa dulo. Baka may pag-asa. 3, 2, 1, simula na. Wow, ang bilis. Ito ang bilis ng acceleration ng 1,500 horsepower. Ito ang bilis ng 1,500 kabayo. Xiaoxin, ano ba talaga ang gagamitin mo para manalo? 1,500 kabayo, kayang lumiko ng ganito kagaan. Unang kurbada, mas mabilis ng 5 segundo si diktador kaysa kay panganib. Sila ay ganap na hindi pareho ng antas. Inabot ni diktador ang limitasyon sa bawat preno. Kaya ang pag-overtake sa kurbada lalong imposibleng manalo. Ay itong pagkakataong ito, talagang matatalo si Yin Xiaoxin. Anong nagmamadali ka? Kakasimula pa lang ng laban. Ang makasabay hanggang dito, tunay na henyo sa mga henyo. May 5 o 6 na segundo na lang, sakto para bigyan ka ng kaunting pag-asa. Ngayon, hayaan mong wasakin ko ang lahat ng pag-asa mo. Ano, patuloy na bumibilis si diktador? Ano, patuloy na bumibilis ang diktador? Nagpipisat ba? Siya sa accelerator? Niloloko ng amo yung babae. Si kuya ay estudyante ng Diyos ng karera sa kanluran. Nanalo na siya ng lahat ng karera sa kanlurang rehiyon ng 20 taong gulang pa lang. Talo na kayo. Ano? Ang kanyang guro pala ay ang pangalawa sa mundo, ang Diyos ng karera sa kanluran. Delikado si Xiaoxin. Wala na. Talo na ang angkan ni Pereira. Sampung segundo ang lamang. Matatalo na ba talaga si Xiaoxin? Ang diktador na ito ay kayang kontrolin ang halimaw na may 1,500 horsepower. Baka, mas malakas pa ito kay Ming Rui. Talo na tayo ngayon. Maliban na lang kung muling magpakita ang Diyos ng karera na si Rosario Delgado. Sabi mo nanalo na tayo.
Gusto pa niyang makipagkarera. Napakatanga niya. Mukhang malakas ang diktador na ito. Doon lang magpapasya ang laban. 20 segundo ang lamang. Akala ko gaano kakagaling. Sa puso ko pa nagkaroon ng munting pag-asa. Ay, isang laban na lang ulit, walang kalaban-laban na paggapas. 20 segundo. 20 segundo ang lamang. Yin Xiaoxin ay siguradong talo. Ay, diretso na maghiwalay kami sa kanya. Hindi kami magkakaila. Sabihin lang na ang laban na ito ay personal na gawa niya. Hayaan ang sakay dilim para pagdisiplina siya. Gago. Paano ko naging anak ang ganitong klaseng tao? Ako basta hindi pa nakapasa sa linya ang laban ay hindi pa tapos. Sa tuwid na daan, hindi makakapagpabilis. Sa kurbada, hindi makakapanalo. Paano ba talaga mananalo? May isang lugar na makakapag-overtake. 7 sunod-sunod na mababang bilis na kurbada bago ang finish line. Pitong sunod-sunod na kurbada bago ang finish line. Mababang bilis na kurbada. 7 kurbada na lang. Tapos na ang karera. Kahit anong mangyari, ang sakay dilim pa rin ang mananalo. Ngayon, simula na talaga ng laban. Humahabol na si Xiaoxin. Nag-accelerate bago ang mabagal na kurbada. Nababaliw na siya. Ang tanga naman, hindi pa rin makapagpigil. Nagpapatayan sa track. Maaari kang mamatay. Hindi. Masyadong mabilis ang takbo. Mag-brake ka. Mukhang hindi na kailangang maghintay sa finish line. Sa susunod na kurbada, matutumba na yang batang yan. Mahina ang kalooban, hindi magiging matagumpay. Hindi ba ito panaginip? Yung Yin Xiaoxin na yon, full throttle siya sa bawat kurbada. Tama. Katulad nung gabi na, paraan ng pagliko ng training car. Magkapareho talaga. Ito ang multong paglihis. Oh, multong paglihis. Bakit nanginginig ang kamay ko? Natatakot ako. Siya ba talaga yon? Isang 18 taong gulang na babae? Ang paraan ng pagmamaneho ng batang to, parehong-pareho kay Ginang One King. Eksaktong-eksakto. Paano ito nangyari? Siya nga. Ang taong tumalo sa record ni Kuya, siya si Yin Xiaoxin. Malamang na mananalo si Xiaoxin sa laban na ito. Ako ay natalo ng isang batang babae. Paano nangyari yon? Nanalo ang galing, hahaha, ang saya. Tay, itong si Yin Xiaoxin talagang isang henyong bihira makita. Basta't makipag-alyado lang tayo sa kanya, ang angkan ni Pereira natin ay magiging isang pandaigdigang kilalang pamilya. Tama ka. Natalo ako. Yehehehe. Natalo ako. Pero huwag ninyong isipin na ganito lang ang katapusan. Anong gusto mong gawin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko gustong maghiganti sa inyo. Pero sasabihin ko sa iyo, ang aking guro, ang Diyos ng karera sa kanluran, ay darating sa loob ng 7 araw sa inyong dakilang siya. Sa oras na iyon, kung hindi pa rin kayo makakatalo sa kanya, hindi kayo makakapanatili sa titulo ng pinakamabilis sa silangan. Hindi pa ba tapos? Natalo ka na. Sasabihin ko sa iyo, ang kan ni Pereira, ang tunay na karapat-dapat na pinakamabilis sa silangan. Akala mo ba ang dakilang siya nitong mga nakaraang taon sa larangan ng karera ay patuloy na nagpapailan lang sa kanluran dahil lang sa mga walang kwenta ng angkan ni Pereira? O masasabi mo na dahil sa Julian Pereira? Sasabihin ko sa inyo, sa mahabang panahon, ang karera sa kanluran, isang tao lang ang kinatatakutan. Siya ang Rosario Delgado. Paano ko hindi alam ang mga taga-kanluran ay takot sa akin? Pero Rosario Delgado ay patay na. Ang dakilang siya ay wala ng mga master hanggat hindi mo matatalo ang master ko. Kung hindi, ang titulo ng pinakamabilis sa silangan ay para sa kanluran. Ang Diyos ng karera sa kanluran, siya ang kasalukuyang number 1 sa mundo. Respetado at may mataas na reputasyon ang pagharap sa isang babae na kakasimula lang magmaneho. Sa tingin mo ay tama? Siyempre tama. Ang babae na ito
ay talagang natalo ako, kaya siya ay may karapatan para hamunin ang master ko. Sige, sabihin mo sa Enzo, makalipas ang 1 linggo, sa track ng Yonghen sa dakilang siya, maghihintay ako sa kanya. Xiaoxin, aminado ako na malakas ka, pero ang kalaban ay number 1 sa mundo. Wala kang kailangang makipagkompetensya sa kanya. Ang pagtanggap ko sa hamon ay hindi para sa angkan ni Pereira, pero para sa sarili ko, kailangan kong tapusin ang hindi ko natapos noong buhay pa ako, ang huling karera. Sige, magkita tayo sa susunod na linggo. Tara na. Xiaoxin, bubuhos ng aming angkan ni Pereira ang lahat ng suporta para sa iyong paghahanda laban sa Diyos ng Karera sa kanluran. Pwede mong gamitin kahit alin sa mga kotse naming pangkarera. Ang pangit ng mga kotse ninyo, ang kalaban mo ay ang Diyos ng karera sa kanluran. Hindi ka mananalo kung kotse ninyo ang gagamitin. Hoy batang babae, ang mga kotse ng aming angkan ni Pereira, iyan ang pinakamahuhusay na kotse sa dakilang siya. Malayo pa. E di gamitin mo ang kotse ng diktador. 1,500 horsepower. Hindi sapat, hindi magandang kotse. Anong kotse ba ang gusto mong gamitin? Tatay, bakit hindi na lang si Xiaoxin ang gumamit ng kotse ni Kuya? Dahil ang kotse ni Kuya, si Xiaoxin din ang nagligtas noon. May karapatan siyang gamitin iyon. Hindi pa rin sapat. Ang kotse ni Mingrui, iyan ang number 1 na kotse sa silangang Asya. Ni hindi mo ito pinapansin? Xiaoxin, ano ba talagang kotse ang gusto mo? Ang sarili kong kotse ang gusto kong gamitin. Gusto kong magmaneho ng sarili kong racing car. Sarili mong racing car? Hindi kaya yung training car yon? Hindi, gusto kong gumawa ng sarili kong racing car. Sa tamang panahon, baka kailanganin ko ang tulong ninyo. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang angkan ni Pereira talagang susuportahan ka namin. Ito ay gold card. Tinatanggap ito sa lahat ng car shop. Ako ang magbabayad. Salamat. O sige, sunod, pupunta muna ako para bisitahin ang kuya ko. Mag-usap na lang tayo ulit pagdating ng panahon. Sandali lang po. Xiaoxin, pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw at ang racing legend na si Rosario Delgado, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Bakit mo na itanong? Lolo, ang pamilya ni Xiaoxin ay may school ng pagmamaneho. Paano posible na kilala niya ang Diyos ng karera? Tinatanong ko si Xiaoxin, ang linya ng mga racer, mga gawi, ay lubhang magkakaiba, walang magkatulad. Kanina, nakita ko ang linya mo, kahit ang katangian ng drift mo. Talagang kapareho ng Lin Wangking. Ano ang nangyayari? Kasi nalaman mo na, sasabihin ko na ang totoo. Ako ay fan ni Lin Wangking. Fan? Simula high school, lahat ng karera ng Diyos ng karera, pinag-aralan ko ulit-ulit. At natutunan lahat ng teknik niya. Sa paglipas ng panahon, naging kapareho ng gawin niya sa linya. Natuto magmaneho ng race car sa video. Paano posible? Talento siguro. Hahaha, huwag kang kabahan. Nagtanong lang ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang expression mo kanina ay nagtanong lang? Sige, Xiaoxin, puntahan mo na ang kuya mo. Ang mga bagay mo at kuya mo ay bagay ng angkan ni Pereira. Salamat. Sinabi mong tinalo mo si Sebastian Torres. Oo, at sumali pa ako sa evaluation ng mga driver ng angkan ni Pereira. Ako ang nangunguna sa level A ng angkan ni Pereira at ako rin ang tagapamahala ng pagsusulit ngayon. Pinagsama-sama ko kayo ngayon para sa pagsusulit para lang makipagtagisan sa Sakay Dilim. Sa ngayon, 4 na malalaking pamilya sa karera ng dakilang siya, 2 pamilya na ang natalo ng Sakay Dilim, kaya naman ang angkan ni Pereira kailangang maghanda ng husto. Harapin ng mag-isa ang 4 na malalaking pamilya. Para sa dakilang siya, para sa karangalan ng angkan ni Pereira, mga driver na level A pataas lang ang may karapatang kumatawan sa koponan ng Pereira para makipagtagisan sa Sakay Dilim. Una, si Yin Xiaoxin. Lumabas sa hanay. Sira-sirang kotse ito. Ang preno halos wala na. Paano ko ito idadrive? Nagrereklamo ka pa sa kotse? Kung hindi mo ito idadrive, lumayas ka agad. Sasabihin ko sa mga nasa taas, isa kang basura na takot mag-exam. Kung wala ang mga maduming pamamaraan mo, isa kang tunay-tunay na basura. Sige, idadrive ko.
Pagsubok sa breaking point, 0. Nagpapatawa lang yung babae. Napaka hindi magaling. Zero sa pagsubok sa kurbada. Manliligis sa kalsada. Ganitong klaseng basura, paano nakapasok? Yin Shaoxin grade D. Ano nga ba ang sinabi ko? Ikaw ay isang tunay na basura. Tapos na ang grading. Dapat bigyan ako ng kotse, di ba? Hoy. Itong van. Ano ang ibig mong sabihin? Makakarating ba tong kotse sa track? Sa track? Nag-iisip ka ng sobra. Hoy, ito ang mga sangkap na kailangan ng koponan ngayon. Ikaw ang bumili. Dito ako para maging driver, hindi para. Maging driver pa. Ikaw, isang klase D. Gusto mo pang maging driver. Kung hindi, mamalengke ka o umalis ka. Ang basura, dapat may pagkakakilala sa sarili. Kung aalis ka sa angkan ni Pereira, magdadala ka ng patay na kuya mo at maghintay ng kamatayan. Sige, bibili ako. Hoy, sandali. Binibigyan ko lang kayo ng 1 oras at kalahati. Ngayon ay alas 4. Kung hindi ka makabalik ng alas 5:30, umalis ka rin. Kung ako, kalahating oras lang, makabili agad, bibigyan mo ako ng tunay na racing car at subukan ulit. Ikaw tanga, baka walang konsepto ng bilis. Kalahating oras kahit klase S ang dumating, hindi rin makakagawa. Sige, walang problema. Pero sasabihin ko sa iyo, dito ay may 300 itlog. Kung masira mo kahit isa, aalis ka rin. Isang salita tapos na. Ipagpatuloy ang pagsusuri. Ginoo, binibini. Nasaan ang mga hinahanap mo? Nandito silang lahat. Ngayon maraming magaling na driver ang lumabas. Magpakilala kayo. Mabuti po, binibini. Mabuti po, Gino. Mabuti. Lalo na ay isang tinatawag na Sebastian Torres. Ay siya nga, nakakuha ng perfect score. Rating A. Pero may isa pa. Rating D. Ang pangalan ay Yin Shaoxin. Papa, may problema sa test report. Nakita ko si Shaoxin magmaneho. Hindi siya ganun kabulok. 3 subjects, 0 score. Ito ang mataas na kalibre na hinanap mo mula sa Timog Lupalop. Ipapalaban mo siya sa Sakay Dilim. Hindi ba nito mapapahiya ang angkan ni Pereira? Papa, si Yin Shaoxin. Tama na. Nasaan siya? Ginoo, pinapunta ko siya bumili ng pagkain para sa koponan. Kailan siya babalik? Mga 1 oras pa. Pagbalik niya, sabihin mo diretso sa kanya, paalisin mo siya. Papa. Papa. Ginoo, ayos lang po ba kayo? Bulag ka ba? Muntik mo na mabangga ang Ginoo. Pasensya na, ang mga preno ng angkan ni Pereira ay hindi masyadong maganda. Pinapunta ko kang bumili ng pagkain. Bakit ka bumalik? Nabili ko na. Nabili ko na. Paano posible na ganun kabilis? 28 minuto. Ibigay mo sa akin ang racing car. Anong klaseng kotse ang ibibigay ko sa'yo? Bisikleta na lang ang ibibigay ko sa'yo. Hindi sasapat ang 28 minuto para bumaba. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha ang mga gulay na ito? Tinanggal ka na, umalis ka na ngayon din. Pinagmaneho mo ako ng sira-sirang kotse at ginawa ko. Pinabili mo ako ng gulay at bumili ako. Ngayon tatanggalin mo pa ako? Angkan ni Pereira, niloloko niyo ba ako? Ang angkan ni Pereira ay hindi nangangailangan ng 1 taong 0 sa 3 subject at isang sinungaling na walang kwenta. Paano kung hindi siya nagsisinungaling? Hindi pa nagsisinungaling? Si Adrian Pereira, para sa isang round trip, kulang pa ang kalahating oras. Siya, isang walang kwentang D-level at sa bilis na ito ng sasakyan. Wala man lang nasirang itlog, kung ikaw maniniwala ka ba? Tiyak na binili lang niya yan sa malapit na palengke. Noong nasa Timog Lupalop si Yin Shaoxin, gumamit na siya ng shortcut sa karera. Ang walang kwentang to, puro daya lang ang alam. Shortcut? Ang angkan ni Pereira ay hindi nangangailangan ng tulad mong mandarayang walang kwenta. Umalis ka na ngayon din. Ayaw ko na rin maglingkod sa inyo. Nandito na po ang matanda. Tuloy po kayo sa loob.
Kayong mga A-level, pasok na kayo ngayon din. Mga walang kwenta. Xiaoxin, May sasabihin ka pa ba? humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aking ama at ni Mateo Lim para sa kanilang mga ginawa. Ang laban sa Sakay Dilim nakasalalay dito ang buhay at kamatayan ng aming angkan ni Pereira. Sana matulungan mo kaming makalampas sa pagsubok na ito. Di-level lang ako. Hindi. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala akong hindi ka nagsisinungaling. Gamit ang ganitong klaseng sasakyan, nakabalik ka sa loob lang ng 28 minuto. Talagang S-level ang kalibre mo. Kung mananatili ka, ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kuya mo, ang driving school ng pamilya mo, tutulungan ko lahat yan. Isang salita, isang gawa ako si Isabela Pereira. Ang ekspresyon ng babaeng ito at ng kanyang kuya, magkamukha sila ng kanyang kuya, si Julian Pereira. Ate Wangking, kung aalis ako, ipagkatiwala ko sa iyo ang pagtatanggol sa angkan ni Pereira. Magpakailanman kang magiging utang na loob ni Julian Pereira. Sige, papayag ako. Salamat. Tara, pasok na tayo. Ito ang S-Class na racer, Victor Pereira Omar Santos. Ay nako. Yin Xiaoxin. Anong ginagawa mo rito? Walang kwenta? Talunin ang Sakay Dilim. At nanalo pa ako. Winasak ang Sakay Dilim sa buong dakilang siya. Oh. Tapos hahamunin ko pa ang Diyos ng karera sa kanluran, ang number 1 sa buong mundo na si Enzo. Tama. Sandali lang. Xiaoxin, gaano nakatagal ang sintomas mo? Wala akong sakit. Totoo ang sinasabi ko. Hindi pwede. Samahan kita sa itaas para ma-check. Ay, kuya. Ano ang ginagawa mo rito? Anong nangyari sa'yo? Ay, Sir Chong. Bakit hindi mo inaalagaan ang sarili mong katawan? Halika, halika. Umupo ka na. Paano kung lumala pa? Sir Chong. Ah, ito si Ate Xiaoxin. Bumili ng prutas para sa kuya natin. Tanggapin mo na. Teka muna. Tinatawag mo siyang Ate Xiaoxin. Oo, Kuya Chong. Hindi mo pa ba alam yon? Ate Xiaoxin, natalo ang Sakay Dilim. Nagbigay ng karangalan sa mga racer ng dakilang siya. Sikat na siya ngayon sa mundo ng karera. Hoy, teka, sandali lang. Tinawag mo siyang Ate Xiaoxin. Oo. Isasama kita sa itaas para ma-check ang utak mo. Hoy, Kuya Chong, kayong dalawa. Sikat na kayo ngayon sa mundo ng karera. Binigyan kayo ng lahat ng pangalan. Magkapatid na lalaki at babae sa driving school. Tapos ka na ba magsipsip? Kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang pahinga ng kuya ko. Hindi pa ako tapos magsipsip. Hindi pa ako tapos magsalita. Pinapauwi kayo ni Lolo para kumain. Nakareserba na ang pinakamagandang hotel sa buong lungsod para sa victory party ni Ate Xiaoxin. Hindi kami pupunta. Hala, wag naman pumunta kayo. Kung hindi kayo pupunta, pagagalitan ako ni Lolo. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi? Hindi kami pupunta. Hoy, Xiaoxin. Pamilya pa rin naman tayo. Ate, Ay, tawag mo lang ako na Rushwang. yung sabihin mo sa lolo, kung patawarin ni Xiaoxin kayo, pupunta kami. Kung ayaw ni Xiaoxin, Nakuha ko. Nakuha. Aalis na ako. Kuya Chong, magpahinga ka. Aalis ako, Ate Xiaoxin. Dapat talaga puntahan mo, Chong. Hoy, Ate Xiaoxin, naghihintay kami sa bahay. Dapat talaga puntahan mo. Xiaoxin, kung ganun ang sinasabi mo, talagang pupunta ka para makipagkarera sa yung Enzo? Pero sa bahay natin, wala kahit disenteng racing car. Eh di bumili. Ginoo, pumili ka lang. Isa para sa'yo, isa para sa akin. Xiaoxin, siguro umuwi na tayo. Saan? Mga kotse dito, hindi kayang bumili ng kahit isang gulong ng kotse ng ginoo mo. Huwag kang mag-alala, may magbabayad. May magbabayad. Oo, sigurado. Maliban kung hindi mo gusto, maghanap tayo ng iba. Pero tingnan mo ang kotse na ito. Ano, kung hindi kayang bumili, huwag hawakan. Mga mahirap, walang modo talaga. Diego Reyes. Lourdes. Ngayon, naglakas loob kang pumunta sa ganitong lugar. Ginoo, sino ang snob na yan? Ex-girlfriend. Kuya, sino tong suplado? Dating kasintahan.
Okay ka lang? Kasama mo. Itong walang kwenta. Pagkatapos maghiwalay, sobrang ganda ng pakiramdam ko. Ang nobyo ko ngayon. Pero lahat sila nagmamaneho ng supercar. Hindi tulad ng sirasirang kotse mong pangturo. Makakapantay. Congratulations. Huwag na, congratulations. Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang trabaho ko. Tinulak mo ako? Ganito ba ang pagtrato mo sa mga bisita? Kliyente. Ang mayaman lang ang kliyente. Kayo bang mayaman? Gintong card ng angkan ni Pereira. Gold card ng angkan ni Pereira. Kumuha ng peking card, gusto mo lang magyabang ng yaman. Tingnan mo nang mabuti. Talagang card ng angkan ni Pereira. Bilis na. Sabihin, saan ninyo ninakaw yan? Isabela Pereira, ibinigay ni Isabela Pereira. Sabi mo pa, ibinigay ni Isabela Pereira ang galing mong magsinungaling. Xiaoxin, baka dapat lumipat tayo ng ibang lugar. Ibalik mo ang card kay Xiaoxin. Akin na ang gold card, ninakaw ang card ng angkan ni Pereira. Malaki ang problema ninyo. Kung hindi ninyo malinaw na ipaliwanag ngayon, walang makakalabas sa pintuang ito. Ano ang ginagawa ninyo? Isabela, bakit po kayo narito? Ang inyong car shop, huwag ninyong tanggihan ang gold card ng aming angkan ni Pereira. Ayaw ninyong magtrabaho? Hindi, wala. Akala ko. Nasaan ang card? Kuya, bilis na subukan mo ang kotse. Ako. Susubukan na ng kuya ko ang kotse. Ikaw. Halika. Susubukan na ng kuya ko ang sasakyan. Ikaw, halika rito. Sige. Ginoong Yin, binibining Yin, tingnan ninyo. Gusto ninyong ipakilala ko ito sa inyo? Kuya, nagustuhan mo ba? Xiaoxin. Sa akin talaga ang kotse na ito. Oo. Ano sa tingin mo? Bayaran na. Sige. Xiaoxin, yung sasakyan mo? Matagal na akong nakapili. Sa nakaraang buhay dito sa kurbadang ito ako na aksidente. Xiaoxin, narito na ang Diyos ng karera sa kanluran. Tara na. Salamat sa pagtatanggol mo sa angkan ni Pereira. Walang anuman. Xiaoxin, kung ayaw mong sumali, kuya, dalhin ka na lang sa bahay. Meron pa tayong driving school. Kuya, huwag kang mag-alala. Ang bunso mo ay magaling pa rin. Ikaw ba ang kalaban ko ngayon? Diyos ng karera sa kanluran. Siya ang batang babae na tumalo sa'yo. Opo, Master. Walang kwenta. Ako pa ang maglilinis ng kalat mo. Enzo, hindi ka dito para maglinis ng kalat, para ibigay ang trophy. Trophy. Isang buwan ang nakalipas. Rosario Delgado sa finals ng tasa ng walang hanggan. Namatay sa isang aksidente. Ang kompetisyon ay natigil. At ikaw, dahil sa pinakamataas na puntos sa buong taon, nakakuha ng sulyapang kampeon. Gusto ko lang kunin ang ninakaw mong championship. Ibalik. Ang tasa ng walang hanggan ay tapos na. Paano mo ito ibabalik? Ang tinatawag na sulyapang kampeon ay kahit sino ay maaaring hamon ka. Sa lupalop ng walang hanggan, may taong tumalo sa'yo, maaagaw ang trophy mo. Ang lakas ng loob mo. Sana pagdating sa karera, huwag mo sana akong biguin. Mga manonood, ang pinakahihintay, ang batang genius Yin Xiaoxin at ang Diyos ng karera sa kanluran. Magsisimula na. Ayon sa mga patakaran ng tasa ng walang hanggan, kapag nanalo si Yin Xiaoxin sa Diyos ng karera, Maibabalik niya ang tasa ng walang hanggan para sa dakilang siya. pero sa kasalukuyan, napakaliit ng posibilidad. Enzo ang numero 1 sa mundo ngayon. Sinabi niya, hindi pa karapat-dapat si Yin Xiaoxin maging hamon sa kanya. At ang karera ngayon ay para lang ibalik ang reputasyon ng estudyante ko. Kahit ang commentator ay tinatawanan ako. Dahil lang sa walang kwentang bagay. Pasensya na, Master. Kaya, anong sasakyan ang gagamitin mo? Anong sasakyan? O ang kotse na ito at ang kotse ni Miss Rosario Delgado halos magkatulad. Nag-aakalang siya ay Diyos ng kotse. Sayang, ang peke-peke pa rin.
Kahit na si Rosario Delgado, napatay ko siya. Ikaw ang basura na nagmanipula. Gagawaran ko talaga siya. Sige, ang mga driver ng dalawang panig ay handa na. Ang karera ay magsisimula na. Kung si Yin Xiaoxin makakabawi ng tasa ng walang hanggan para sa dakilang siya o si Enzo mula sa sulyapang kampeon. Magiging tunay na kampeon sabay-sabay nating asahan. Huling countdown. 3, 2, 1. Simula! Si Yin Xiaoxin ba makukuha muli ng dakilang siya ang tasa ng walang hanggan? O magiging opisyal na kampeon ang Enzo mula sa sulyapang kampeon sabay-sabay nating asahan. Huling countdown. 3, 2, 1. Simula na. Ang galing, nauna ang Xiaoxin. Anong ipinagmamalaki? Hayaan mo siyang mauna para maipakita ko ang husay ko bilang number 1 sa mundo. Sa 3 kurba na ito ang tanging pagkakataon mo para mauna sa akin sa buong laban. Nasaan siya? Ito mabilis, masyadong mabilis. Nauna siya sa iyo ng 10 segundo. Ano, sa 3 kurba, 10 segundo na ang lamang niya sa akin. At dahil sa kotse na ito, ako ang tunay na Rosario Delgado. Anong nangyari? Sa 3 kurba lang, naibaba ni Xiaoxin ang Enzo. 20 segundo na ang lamang ni Xiaoxin. Mas nakakatakot pa, patuloy pa siyang nagpapalayo. Kakasimula lang ng laban, tapos na agad. Kahit na hindi ka panipaniwala sa mundo natin ang nakakapag-iwan sa Enzo ng ganito kalayo maliban sa kanya, sino pa? Walang duda. Napakaraming laban nating pinagtagisan. Alam ko lahat ng anggulo mo sa pagpasok sa kurba, ang breaking point mo, ang punto ng pagpasok. Lubos kong alam. Estudyante! Ang kotse sa unahan. Si Rosario Delgado. Ano? Lolo, parang pwede na tayo maagang ibigay ang award sa Xiaoxin. Siya ang Rosario Delgado. Yin Xiaoxin ang Rosario Delgado. Lolo, ikaw. Yin Xiaoxin ay malayo na ang lamang kapag nalampasan na ang huling kurba. Makakatayo siya para sa dakilang siya muling mabawi ang tasa ng walang hanggan, makumpleto ang Rosario Delgado ang 5 sunod-sunod na titulo. Nagawa ko na. Ganun ba? Natupad na ang pangarap ko. Panahon na para umalis. Salamat, Xiaoxin. Ang huling paglalakbay, nagustuhan ko. Saan ako? Pre! Xiaoxin, champion kami talaga. Xiaoxin, ikaw ang hari ng kalsada.